Bago ang lahat, syempre binabati ko ng maligayang kaarawan ng aking pinakamamahal na ina, ang aking mami na si Mami Flor de Lisa. Kita nyo naman, birthday ng aking nanay, niregaluhan niya siya noon pa man ng ating Panginoon ng napakagwapong anak na si Noel. Halata naman, di ba? Kaya doon pa lang panalo na. Happy birthday sa aking nanay, and I know that God will continue to bless you with strength, ng kalakasan, more health sa mga darating pang panahon at araw. Happy birthday, and may God bless you always. From Noelsa. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Lalo na kapag wala kang problema at hindi ka nai-stress. Hindi kagaya ni Kalingap Edu. Sayang, guwapo pa naman, pero pagpasok ng taon, stress na stress. Hindi kami nagtatakip kay Papa Eds, nililinaw lang namin ang lahat. Starak, anong masasabi mo sa mga issue? Yung mga panatiko ng Eds, minsan sila pa kasi yung nagiging basher niya. Oo, totoo yan. Kasi sa pagiging panatiko nila, sumusupra na sila sa limitasyon. Sa palagay mo, maganda ba maging isang panatiko talaga? Yung Uber yung panatiko? Bilang isang panatiko, kung ikaw isang panatiko sa isang love team, huwag naman yung sobra. Kasi minsan sa pagiging sobra mo, sa pagkapanatiko mo ay nagiging kuwang ka na, overthinking ka na. Tama. Over na yung may mga nakikita ka na minsan iba yung mga tulad ngayon may nakikita sila iba. Dahil binibigyan na kagad nila ng mali siya. Binibigyan nila kagad nila ng maling interpretasyon. Tama. Akala nila ay si Eds ay gumagawa ng kalukuhan. Kaya ang nagiging labas ngayon si Eds yung nagiging kontrabida. Oo, siya. Siya yung nagiging kontrabida sa mga mata ng mga fanatiko, fans. Although di naman nila dapat gawin yun, hindi sila mag-isip ng ganyan kasi si Eds ay, ang masasabi ko kay Eds, sobrang napakabait niyan kung makikilala lang nila. Ni minsan ba nagkaroon ba si Eds ng record sa Kalingap? Wala, di ba? Wala. At saka isa pa, wala namang vlog si Papa Eds kay Biancy, di ba? Wala, never siyang nag-behind the scene bilang respeto niya kay Kalingap Prab. Doon pa lang makikita mo yung pagka-respeto niya. Tama, diba? tama. Si Eds may sariling vlog. Ang hindi ko lang talaga lubos maisip sa mga fans, sila pa mismo yung gumagawa ng kwento laban sa kanilang inaangahan. Diba? Dapat nga kung talagang totoong sumusuporta at solid ka, dapat ang ilagi mong i-comment sa kanya ay yung napakaganda, yung magandang comment. Yung parang magkakaroon ng buhay si Biancy at saka si Edo, di ba? Huwag silang mag-iisip na kung ano-ano sa kanilang iniidolo. Kasi pag once na nag-comment ka sa kanila o nag-isip ka ng ganon, hindi ka niyan solid. Oo, talaga, totoo yun ang inaisip ko. Hindi ka solid kung gaganong ka sa iniidolo mo. Kasi ang tunay na sumusuporta, tunay na nag-idolo, ipagtatanggol mo yung taong iniidolo mo. Tama. Sa lahat ng bagay. Oo, tama. Minsan ngayon, sila pa yung gumagawa ng kwento. Diba? Totoo yan. Sila pa yung gumagawa ng kung ano-ano laban sa kanilang iniidolo. So hindi naman dapat. Kaya ngayon, tumalabas na si Eds. Ito nyo, sobrang nasasaktan si Eds. Alam mo kung bakit nasasaktan si Eds? Dahil yung mga taong umahanga sa kanya, yun po yung nakikita niyang sobrang pag-isip sa kanya ng hindi maganda. Hindi na naawa yung iba. Bakit kaya? Kaya nga gusto kong pag-usapan muli ito sapagkat kailangan matapos na ang mga ganitong klaseng issue. Sinasabi natin na tayo ay mga maka-EDSI, sumusuporta sa EDSI, loyal. Pero parang lumalabas na hindi tayo talaga solid na mga EDSI supporters. Parang liquid nga. At kapag sinabing liquid, nagme-melt. Hindi solid. Sapagkat karamihan sa kanila na sinasabi nilang supporter sila ay mga nagme-meltdown. Sobra sa meltdown. Wala pa man summer, natutunaw na. At dahil dyan, natutunaw din ang puso ni Kalingap Edu dahil sa mga naririnig niya sa inyo, nababasa niyo sa inyo, na naturingan pa man kayo
na mga kaalyado o mga sumusuporta kay Edu, subalit kayo din ang lumalabas na number 1 basher ni Kalingap Edu. Gusto nyo ng EDC, ng kanilang lab team, pero wala naman kayong tiwala kay Kalingap Edu. Pinuprotektahan nyo si Beyonce, na mismong si Beyonce ang naniniwala kay Kalingap Edu at sila mismo walang problema. Ayaw nyong suportahan at pagtiwalaan ang isang Kalingap Edu na pinagtitiwalaan ni Beyonce. Dapat kung sumusuporta ka kay Beyonce, magtiwala ka rin kay Kalingap Edu, sapagkat sila ang EDC na nakita mo at minahal mo. Ano ba ang mga nagiging problema? Sabi ko nga, okay lamang na sumuporta tayo, okay lamang na nakamasid ang ating mga mata sa mga nangyayari, sapagkat logically, no, normally, ang iniisip natin ay makita silang laging magkasama. Maayos, masaya, walang ibang makikita na magiging masakit sa ating mga mata. Subalit dito sa pagkakataon na ito, dahil sa sobra nating pagiging panatiko, nakakalimutan natin yung tinatawag nating limitasyon. Hindi lamang sa salitang limitasyon, kung hindi parang nagkakaproblema tayo sa ating mga pag-iisip. At mukhang limitado lamang ang ating pangunawa kapag nangyayari yung mga ganitong klaseng pagkakataon o issue na ibinabato mo sa iyong iniidolo. Nasasaktan si Kalingap Edu. Bakit? Kasi kayo dapat yung tao na mga nagtatanggol sa kanya. Kayo dapat ang magkakampi. Kayo dapat yung unang nakakaunawa sa kanya at una't higit sa lahat na nagtitiwala. Masakit kay Kalingap Edu, kagaya nga na sinabi ni Starax sa panayam ni Nognog Birador, na hindi madali kay Kalingap Edu na dalhin yung mga ganitong klaseng issue. Kasi kayo yung alam niya na sumusuporta sa kanya, and yet kayo din ang sumisira sa kanya. Dapat na ba akong maniwala na kapag sinabing your best friend is your best enemy din? Dahil kung magkakataon baka parang totoo ang katagana yan. Well, in many cases ay nangyayari naman yan. Kung sino pa yung sumusuporta sa'yo, no? Kung sino pa, sila pa yung mismong matinding makakalaban mo. At ito ang mahirap dalhin. Hindi madali, masakit, sapagkat we are expecting those people na nandiyan lamang sa ating tabi sa mga oras na tayo ay may pangangailangan, sa mga oras na tayo ay nadadown. Subalit, kayo din pala yung mga tao na lalong magbabaon sa kanya sa lupa para hindi siya muling makatayo dahil sa mga ibinabato nyo sa kanya. Di ba? Kawawa naman si Kalingap Edu. Hindi madali. May pagkakataon pa. May pagkakataon pa kung talagang tunay ka. Kung tunay ka, sapagkat hindi naman lahat ng mga sinasabing maka-EDC ay maka-EDC talaga. Yung mga iba talaga dyan ay mga troll lamang, mga mapagpanggap, at wala naman talaga sa loob yung tinatawag nilang loyalty and support, lalo na dito sa EDC. Walang problema yung dalawa Kaya nga pinagtatanggol ni Beyonce. Ano ngayon ang masasabi nyo ngayon? Ano ngayon ang masasabi nyo na pinagtatanggol ni Beyonce itong kanyang partner na si Kalingap Edu? How? This is not acceptable. And now we should realize everything to fall into place. Na magkaroon na ng kaayusan. Magbago na kayo. 2025 na si Kalingap Edu. Kahit anong mangyari dyan, kahit anong mangyari, kay may matira man, marami man ang matira o konti na susuporta sa kanila, ang importante, yung mga tunay lamang. Yung mga hindi bulok. Kahit anuman ang mangyari. Kudos dito kay Starax sa kanyang saloobing komento na ibinigay, at ganoon din naman dito sa Nognog na si Birador na pinapanayam siya. Magaling. Kay Kalingap Edu, kay Beyonce, sa EDC, pakatatag lang sapagkat marami pa tayong pagsasamahan. Lalo na marami tayong hamon sa buhay na pagtutulungan pa. Yun lang.